Morning, ako nga pala si Maribel Mendez. I'm 38 years old from Bicol, a mother of two. Isa po tayong certified model of Maleficent, artist talent ng Channel 7 and Channel 2. So, ginawa ko lang short video na to para mag-share po sa inyo na malay nyo yung karamdaman ko na meron ako sa ngayon, meron din pala kayo. O, diba? Meron po akong vertigo at meron po akong heart problem, may hika po ako, at higit sa lahat, kapag nagbabiyahe po ako, sobra po akong nahihilo. Nagte-take na ako ng mga Bonamine, ganon. Hindi pa rin siya nakakatulong sa akin. At higit sa lahat, gumagamit po ako ng mga oil. Okay? Ng mga rub. Magamit ako. Ginagamit ko siya para pangtanggal hilo lang. Pero hindi siya sapat. Kasi after that, na makapagbiyahe po ako, mahilig po kasi akong magagala kung saan saan ako nakakapunta. So, yung mga opportunity na ganun, kasi ginagrab ko siya. Okay? And then, para sa sarili ko, masanay lang din po ako na magbiyahe. Kaya ginagawa ko. Pero, bata pa lang po talaga ako. Nararamdaman ko na siya lagi hanggang lumaki ako, nagkaroon ako ng family. And then, meron po akong history na na-aksidente po ako sa isang bus. Nauntog po yung aking ulo. Ayan, God is good naman, wala naman pong nakita. Okay, naging negative naman siya. Kaya lang, habang tumatagal ng tumatagal, parang doon ko po nararamdaman na merong problema at merong mali sa ulo ko. Alam mo yung feeling na parang ang luwag ng tornilyo ng utak mo. O, 'di ba? Yung tipong kakatulog mo lang and then pagising mo, masakit na yung ulo mo. 'Di ba? Doon ka magtataka, galing ka sa pagtulog pero bakit ganoon? Masakit yung ulo mo lagi. Okay? Yung sakit ng ulo mo, pinapababa niya yung energy ng katawan mo. So, para kang nagiging patik pero wala ka pa namang ginagawa talaga ng mga bagay na mabibigat. Okay? So, bilang isang ina ng dalawang bata, sobrang napaka-multitasking ko. So, hindi ko na pinapansin kung ano yung nararamdaman ko. Kapag may nararamdaman ako, nananahimik na lang ako sa isang tabi, 'di ba? Natutulog ako and then ipinapahinga ko. Pero at the same time, problema ko pa rin yung hindi ako makatulog ng maayos, okay? Ang nagiging tulog ko is 4 na oras. Okay, tapos gigising ako ng madaling araw, 'di ba? Kasi ang schedule ko bilang isang nanay pag Monday, gising ako ng maaga para asikasuhin yung anak kong bunso kasi pumapasok po siya ng mga 5 a.m. So, paghahandaan mo siya ng almusal para makapasok, 'di ba? So, ano din, pag Tuesday naman, ganun din ginagawa. And then, nagjo-duty din po ako sa barangay. Tumutulong tayo sa pagbabantay. So, 9 to 12 po yung schedule ko. Siyempre, do sa 9 to 12, pag uwi mo ng bahay, hindi ka pa talaga totaling makakatulog nun, 'di ba? Iimot-imot ka pa, 'di ba? Higa ka, kung ano pa yung gagawin mo. So, sabihin na nating nakatulog ka ng 1 a.m. O, 'di ba? Pag nakatulog ka ng 1 a.m., hindi pa rin sapat 'yung kasi gigising ako ng mga 4 a.m. 'Di ba? Pagising ko ng 4 a.m., diyan na mag-aasikaso na ako ulit. So, hindi na ako makakatulog ulit. Okay? Parang kumbaga mababaw 'yung tulog ko. Sabi nga ng iba, meron ngang tulog mantika, 'di ba? So, ako hindi ganoon. Konting kaluskos lang, nagigising na po talaga ako. So, hirap na po akong bumalik sa pagtulog. Okay? And then, yung sa hika ko naman, talagang kahit papano, nahirapan din talaga akong huminga kapag yung sa sobrang pagod na. Lalo na kapag yung tatawid ka ng overpass, ayun, hihingaling ka na. 'Di ba? Napakabata ko pa, pero sa sobrang dami kong sakit, ayan, mayaman ako sa sakit. Siyempre, ayoko naman ipamana yung sakit ko, 'di ba? At saka, excuse, pinangarap ko din na yung tipong gusto ko lagnatin ako, ganon. Lalagnatin ako kasi ako yung taong kapag may lagnat, hindi siya mainit at higit sa lahat, tumitirik yung mata ko kasi yung lagnat ko nasa loob ng katawan ko. Okay? At syempre, at higit sa lahat, yung ano ko, yung
yung ganong situation ko, mahirap kasi kapag may sakit ka, kahit may nararamdaman ka, kumbaga, kailangan mo pa rin kumilos, kailangan mo pa rin gumalaw, o 'di ba? Kasi wala tayong day off, mga mother. At syempre guys, marami akong ginagamit na mga food supplement. Okay? Mga katulad ng iba't ibang kape, mahilig ako sa kape. Okay, coffee lover talaga ako. Talagang kulang na lang ipaligo ko yung kape, 'di ba? Sobrang addict ako sa kape. Okay? Pero food supplement yung iniinom ko dahil nagbabakasakali ako na dun sa iinumin ko is magiging okay yung health ko o yung nararamdaman ko dun sa kape. Okay? So, nagtitake din ako ng mga capsule, ganyan. Marami. Marami akong tinake. Di ko na lang din babanggitin. Okay? Sobrang dami. Pero nagtataka ako, last 2019 ako nag-start ng pagtitake ko. So, 2023 na ngayon. Tama. Parang wala naman nangyayari. Alam mo yon. Tsaka, sobrang nagbo-bloated yung chan ko. Yung tipong parang 5 months, 9 months ka ng buntis kapag ka tinitingnan ka. So, mahilig ako mag-dress, nagde-dress ako. One time na nag-church kami ng anak ko dahil nakadress ako. Alam mo yung may garter na dress? 'Di ba kapag sinuot mo 'yon, iipit 'yon dito, tapos straight siya. So parang buntis ka nga, 'di ba? So ina-approach nila ako na buntis ka ba? O 'di ba? Buntis daw ba ako? Ang laki ng tiyan ko. Tsaka wala akong lakas ng loob na mag-crop top. Okay? Hindi ako nagka-crop top ng mga damit kasi nga gustong gusto kong mag-crop top dahil nagsusumba nga po ako. O 'di ba? Yung pagsusumba, kumbaga nakakatulong lang din naman sa health ko. Okay? Pero hindi naman siya talaga totaling nakakapayat, 'di ba? Pero ang good news, meron akong isang kakilala na nag-introduce sa akin ng isang kape. Okay, ngayon sabi ko sa kanya, ano ba yan? Yan na naman, kape na naman. Hay kong ganun, baka mamaya wala rin namang effect yan. O, diba? Pero syempre, sabi ko, sige, try ko lang. Okay? So, tinry ko, 'di ba? Ito yung coffee. Ayan. Ito yung kape na pinatry niya sa akin. So, eto. Nag-start ako dito sa paggamit ng Dr. Soap Mushroom Coffee is August 29. Ayan, nag-start ako. So, nung unang ginamit ko to, okay, napansin ko kasi dito, meron siyang tinatawag na cordyceps, may tinatawag din siyang lion's mane and reshigano. So, itong tatlo na to, iniinom ko po kasi to ng hiwa-hiwalay. So, pag binili ko siya, yung cordyceps, may kamahalan siya nasa 1,500. Yung lion's mane, ganun din. And yung reshigano is nasa 600. So, sobrang mahal. Okay, so nagme-maintenance ako ng 3,000 every month. Okay? Para lang dito sa product na to kasi nga ang pinaka-cause talaga ng problema ng katawan ko is yung ulo ko. Okay, hindi ko talaga kinakaya once na sumasakit siya. So, nung gumamit ako na ito, August 29, tinry ko lang muna siya. Isang box, naka-isang box ako. Ang naranasan ko, utot ako ng utot. O, 'di ba? So, utot ako ng utot, ang nakakatuwa, gumagaan yung pakiramdam ko. Alam mo yung balon na parang nawalan ng hangin, ganun siya. And the second time na natulungan ako nito, yung normal na yung pagpupo ko. Sobrang normal, sobrang nakakatuwa. Okay? Yung tipong pag umupo ko ng inidoro, 'di ba? Hihimasin ko pa yung likod ko, ang tayong posisyon ganun para lang may lumabas, pero wala eh, hindi kami magkasundo. Pero ito, once sa tinake ko siya, matik na siya. Okay? Matik na siya, natatawagin ka na. Okay? Tatawagin ka na ni Mang Doro para mag-deposit. Ganon siya kaganda at ang higit sa lahat nakatulong din to sa aking asthma. Okay? Yung tipong guminga ka ganon. So, natulungan ako na ito at nagbibigay din ng energy sa katawan ko. At yung pagiging puyaters ko, syempre, 'di ba? Yung hirap ako makatulog. Grabe. Hindi ako mapaniwala na sa tanghaling tapat natutulog ako. Dati naman hindi. Okay?
natutulog ako kahit maingay, di ako nagigising. So, napapasarap yung tulog ko. Yung tipong natulog ka ng bandang alas 12 pag nagising ka ng ng alas 4 ng hapon, di ba? Yung ganun. So, first time na nangyari sa buhay ko yon. And then, nung tinuloy-tuloy ko siya, ayan, tinuloy-tuloy ko siya, syempre, lumiit yung tiyan ko. Okay? Maraming nagulat, pumayat daw ako. Yeah, pumayat daw po ako. Okay? Pumayat yung mukha ko, yung parang ano lang, kasi dati mataba po yan. Bale, 1 month pa lang akong gumagamit nito, pero super effective na po talaga niya. Okay? Medyo mapait siya ng konti, kaya nilalagyan ko siya ng konting gatas para lang hindi ko malasahan yung pait. O 'di ba? Kasi iba-iba naman tayo ng panlasa. Yung iba, kapag sanay ka na ng medyo mapait, okay lang. 'Di ba? Ako sinasanay ko pa. Tinatry ko pa siya na ite-take ko talaga siya na walang hinahalo, ito lang. Okay? At saka ang kagandahan dito guys, yung pinoproblema kong vertigo, grabe. Nawala po siya talaga. Yung parang alam mo yung nagdahilan lang. Yung tipong pag nagising na ako, wala na akong nararamdaman na masakit ang ulo ko. Yun yung pinaka nagustuhan ko rin. At pag nagbabiyahe ako, good news ko, kahit naka-aircon, okay, hindi na po ako nahihilo. Honestly, hindi talaga ako nahihilo. Pero may mga dala pa rin akong rab, may dala pa rin akong white flower. Pero, hindi ko na siya nagagamit. Okay? Hindi ko na po siya nagagamit. Kasi yung pagsakay pa lang ng bus, basta kahit anong bus yan, sasakyang kotse yan, na may aircon, hindi na kami magkasundo. Ang unang nagre-react sa akin yung tiyan ko. Sobra siyang nag-aalborotong. Pero, hindi ko na po siya nagagamit, yung mga oil ko, di ba? parang parang nagmamatanda kasi ang dami ko talagang dala. Sobrang ang dami kong ginagamit. So, ayun, ito yung yung kape na to is yung mushroom coffee mix. Ang nakakatuwa, swak na swak pa sa budget, 'di ba? 10 peraso na yung isang box nito. 'Di ba? Ang maganda pa, lahat ng meron kang sakit, may diabetic ka, ayan, may problema din po ako sa dugo. Okay, pag nagkakasugat ako, nangingitim. Pero wala pa akong diabetic. May anemia po kasi ako. O, 'di ba? Sabi ko sa inyo, mayaman ako sa sakit eh. Pero hindi ko pinapamana 'yun. Okay. Kaya habang malakas pa ako, ginagamitan ko nito. 'Di ba? Kaya kung ikaw, 'di ba? Ikaw matagal mo nang pinoproblema yung vertigo mo, migraine mo, 'di ba? Diabetic, may sakit ka man na, halimbawa may cancer ka, ano pa ba, high blood ka, sakit sa puso, 'di ba? Yung iba daw bawal uminom ng kape, 'di ba? Pero ang good news guys, ito yung kape na pwede sa mga bawal magkape. Yun yung sobrang ganda nito. Okay? At higit sa lahat, syempre yung cancer mo sa bulsa, pwede niya ring tulungan. Kasi bakit? Nagamit mo siya, natutulungan yung health mo. Siyempre, pag may mga kakilala ka, na may mga friendship ka, nagtatanong ano bang ginagamit mo, natural, wag kang magdamot, i-share mo. O, ba diba? Pag share mo yan, kukuha sila ng kape, sa'yo na mismo. O, 'di ba? Natulungan ka na, nakatulong ka pa sa iba. At alam mo ba, sa lahat, ang kailangan lang talaga natin is yung disiplina natin sa sarili. At syempre, nagkakasakit ang tao sa mga kinakain natin. Huwag na nating antayin na lumala pa yung sakit natin kasi higit sa lahat, mahal pong magkasakit. Okay? Kung naniniwala ka na kahit anong meron kang kayamanan, once na nagkasakit ka, nako, hindi mo nakakayanin. Mga mamshi dyan, o 'di ba, katulad kong nanay, syempre tayong mga ina, kailangan lumaban, kailangan maging strong woman para sa mga anak natin. Katulad ko, lumalaban ako para sa mga anak ko, o 'di ba? Kailangan pa kasi nila ako, pero sabi nga natin, 'di ba, life is too short. So, ang gagawin natin, makipagbaka tayo, 'di ba? Lumaban tayo na humaba pa yung buhay natin. O, wag tayong masyadong pasaway sa sarili natin. Mahalin natin yung sarili natin, wag nating abusuhin. At higit sa lahat, gumamit ka ng food supplement na kape. Ito lang yan, Dr. Soap Coffee. O, diba? So, dahil hindi pa tayo nagkakape, ayan, nagtitimpla tayo. Para makita nyo rin kung ano ba ang kulay nito. So, dito ako nagtitimpla.
Ayan, kasi nga meron siyang takip para if ever na hindi ko pa siya iinumin, natatakpan siya, 'di ba? So, maglalagay ako ng mainit na tubig. Yan. Ganito lang ako magkape, konti lang yung tubig niya. At syempre, yung isang sachet nito, inuubos ko. 'Di ba? Inuubos ko siya. Ayan. So, konti lang yung powder niya, pero pag nilagay natin, ayan po. Oh, meron siyang aromatherapy. Oh, 'di ba? Para kang nag-Starbucks. Kung titingnan mo, parang ice tea color lang siya, 'di ba? So, ayan po siya. Ayan. Nagtitimpla din po ako nito sa anak ko. Pag pumapasok, isang ganyan, tapos nilalagyan ko ng isang sachet na birch tree para po hindi niya talaga malasahan yung pait. Ganito lang po siya. Ayan. Diba, mukhang na, sosyal. Ayan, tikman natin. Mapait po talaga siya. O, diba? Pero sabi nga nila, yung hindi maganda yung lasa, yun yung nakakatulong sa kalusugan. So, ayun, I hope na marami kayong natutunan sa akin. And then, syempre, huwag ka nang mag-isip. At higit sa lahat, tulungan mo yung sarili mo. Ikaw lang din makakatulong. At ikaw ang nakakaramdam kung ano man yung karamdaman mo. Eto na yung sagot, diba? Eto na yung sagot sa matagal mo ng pinoproblema, bloated, diba? So, ito yung magandang kape. Yan, nakakatulong na sa health, nakakatulong pa sa bulsa natin, 'di ba? Kahit papaano. At syempre, tingnan mo naman, no, may anti-aging din yung product, nakakabata, 'di ba? At higit sa lahat, nakakalakas ng katawan. Andito na lahat, meron siyang tinatawag na Arabica coffee powder, may chaka mushroom din siya, cordyceps, lion's mane, and reishi mushroom, turkey tail mushroom, shiitake mushroom in stevia. Sobrang ganda rin ng stevia sa katawan natin. So, itry mo lang. Wala naman pong mawawala kung susubukan mo para malaman mo yung sagot sa mga tanong mo. So, ano pang hinihintay mo? Gumamit ka na ng Dr. Soup. Ayan. Thank you so much and thank you for watching. Bye-bye.